Good day mga Lodi Cakes. Sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng KLCIS version 2 store widget sa inyong mga MikroTik hotspot templates. No? So, supported natin lahat ng MikroTik systems, Mapa Wi-Fi ka man, Kittify, or kung ano pa yung mga hotspot system na gamit nyo. As long as editable yung portal, pwede. Pwede din kahit Umada, Ruigi, so on and so forth. Pero ngayon, i-demo lang natin yung uh, kung paano maglagay ng widget. No? Ito yung floating store na para sa inyong mga hotspot system. So, yung kailangan lang natin, of course, given na meron kayong dapat account na active sa ating KLCS version 2. So kung hindi pa kayo nakapag-sign up, mag-sign up kayo. Lagay yung pangalan ninyo, yung GCash number, so on and so forth. Kumpletuhin niyo yung operator account sign up. Pagkatapos, ito pala yung link, no, version2.klinternetservices.com. So ako nakagawa na ako ng account, i-demo ko na lang kung paano mag-integrate ng widget. So, yung una nating gagawin, of course, is kapag meron kayong account, wala bakante pa itong Vendo. So, yung first nyo gagawin is gagawa kayo ng Vendo. So, ako nag-add na ako ng Vendo at of course, yung first na mangyayari kapag nag-add kayo ng Vendo is mag-ask yan, no? Tatanungin ka yan na kailangan mong i-activate para magamit mo yung Vendo. Kasi hindi ka makakapag-upload ng voucher, hindi ka makakatransact kapag hindi pa na-activated yung Vendo mo. Kailangan mo 150 pesos para ma-activate yon. Okay, so since na nakabayad na ako, activated na yung aking Vendo, sa mga hindi pa nakapag-activate pero nakagawa na ng Vendo, pwede po kayong mag-activate. Click nyo lang ito sa actions, activate, extend subscription. And then click nyo ito. Try nyo lang 1 month, no? 150 pesos lang naman yan. So, kung gusto nyo i-customize yung inyong mga Vendo, punta lang kayo dito sa Edit Store Customization. Lagay nyo yung name, description, store slug. Ito yung unique link na store link, no, na inyong ilalagay kasi by default system generate mahaba po yan. So, edit nyo lang. Lagay nyo yung logo. So, try natin na maglagay ng logo. Ito siguro, hanap ako ng logo, no. Ito. Upload. Pili kayo ng theme dito. Enable nyo lang yung theme. Theme customization. Hanap kayo ng theme. Marami dyan. So, pili ko yung modern. Tapos, yung sa payment methods, pili kayo kung ano gusto nyo enable. Ako, GCash at Maya lang in-enable ko. Pwede na sa inyo kung gusto nyo ShopeePay, GrabPay, Zendet, pwede din. Make sure, no, na itong online saka express checkout naka-check at saka save nyo. Yung ganyan lang. So pagkatapos nyan, since meron na kayong Vendo, ang next nyo gagawin is mag-upload ng voucher code. So same pa rin sa KLCS version 1, yung voucher code na inyong i-upload, kailangan ay naka-format po yan sa dalawang column. Yung first column is voucher. Ang second column is the amount. So, meron na akong nagawa dito. Ipapakita ko lang kung anong itsura ng voucher. Ganito po dapat yung loob ng inyong CSV CSV. Meron kayong voucher at amount. Wala po dapat yung header. Okay, so depende kung saan kayo nag-generate. Yung iba sa Micmon, meron yan. Sa ibang system, pwede kayong mag-generate. Pero ako, meron akong ginawang voucher generator. Dito, sa free tools, ito, pwede nyo itong gamitin. Pero make sure lang na magagamit nyo lang ito kapag yung MikroTik ninyo is accessible online. Kasi kapag hindi accessible online, hindi po ito magagamit. Kagandahan lang nito is pwede kayo, once generated na yung inyong voucher, pwede nyo ma-download ito na KLCS version 2 compatible. Ito yung na-download ko.
ah, pwede na directly i-upload. So, yung gagawin natin is i-upload. Piliin lang natin yung window dito sa target window. By the way, pwede pa kayong mag-upload na may password Kapag may password, 3 columns po yan. Voucher code, password, at amount. So, disable mo kapag wala kayong password. So, import natin. Yun. Same lang sa KLCS version 1. Matatanda na kayo eh. Alam nyo na ito. Kung nahirapan kayo, mag-search lang kayo kung paano kayo mag-generate ng voucher code at mag-format ng CSV na merong 2 columns. ChatGPT. Okay? So, ganito yung lalabas. So, pagbalik natin dito, paano natin malalaman na okay na yung ating store. Kapag i-click nyo ito, yung inyong voucher store URL, ay may lalabas na po na ganito. So note, meron na yung itong mga description kasi previously nakapag-upload na ako ng 5 at 10 at nilagyan ko na ng description. Pero by default, wala po yan description. Ang makikita nyo, available, amount, saka buy now button lang yan. So, paano maglagay ng description? So, balik kayo dito sa window, action, sa per rate, description, and discount. Dito kayo po maglalagay ng description sa kada amount. 5, 10. Lagay nyo yung speed, expiration, duration, post time, promo description, at discount. Kung gusto nyo maglagay ng discount. Kung active ba, disabled, or hidden. Yan, tapos save nyo lang. Okay? Para meron ng mga description. Now, since na widget yung atin i-integrate, yung gagawin lang natin is mag-generate tayo ng widget code. Same page dito sa Windows pa rin. Sa actions, click natin ito. Yung sa integration types, ito yung widget integration snippets. Sa widget integration, piliin lang natin yung number 3, ang script widget embed. Saka, pili kayo ng theme. Gawin natin ito 15 minutes. Itong success page duration is, ito po yung gaano katagal na lalabas persistently yung success page or receipt after payment. Halimbawa, na-close ang browser, nag-exit yung client niyo sa browser. Ito yun, within 15 minutes, basta babalik lang siya sa inyong portal, lalabas pa rin yung receipt sa voucher code. Ito po yung, halimbawa, para ma-secure natin, kung hindi nila na-copy yung voucher code is, pwede pa din nila ma-claim yung voucher code. So, i-demo natin yan mamaya. So, button shape, gawin natin circle. So, yun na, meron na siyang itsura. Lakihan natin yung button, lagyan natin ng outline, yung speed effect, medyo mabilis, saka bounce. Okay, tapos scroll tayo sa ilalim. Since number 3 yung sinelect natin, copy natin to. Now, lagay muna natin sa notepad. Okay. Okay, so since meron tayong code ng widget, yung next natin na gagawin, of course, is ilalagay na natin sa ating hotspot template. So, siguro, alam nyo naman kung paano i-access yung inyong Microtech gamit yung Winbox. Punta kayo dito sa files, tapos lalabas ito yung inyong hotspot template. So, yung gagawin natin, itong login.html, saka yung status.html, i-drag lang natin sa labas, kagaya nito. Okay, so since meron na akong nalagay dito, so i-drag ko na lang. Yan. Kagaya niyan. Okay, so gamit ang inyong paboritong text editor, i-edit lang natin to. Yung gamit ko, Notepad++. Ito. Ang login.html, ito yung code ko. Now, balik tayo sa kinapi natin na widget code. Ito yon, yung widget code. Ito yung number 3 na nilagay natin sa notepad. Kopyahin lang po natin lahat. Dapat buo po Tapos i-paste natin sa itaas ng closing tag ng body. Tapos save. Same din po sa status. Itong status.html, i-paste din natin sa itaas ng body tag, closing body tag. Tapos save. Close natin to. Close. Saka
burahin natin yung dalawa na nasa Winbox. Tapos i-drag natin ito uli. Dapat dito sa flash.slash/hotspot sa labas. Huwag po dito sa ibang mga folder. Now, kung makikita ninyo is uploaded na natin. Pero hindi pa yan natin makikita na yun, kasi meron tayong session, naka-float na siya. Pero kapag wala tayong session, hindi mo yan makikitang naka-float kasi wala, hindi lumalabas kasi nga hindi pa natin inallow sa walled garden ito. Kung i-click natin yan, walang lalabas, loading, kasi walang tayong session. So, ang gagawin natin, balik muna tayo sa ating dashboard. Punta tayo dito sa getting started. Sa hotspot integration, scroll lang kayo. Scroll down. Makikita po ninyo yung mga copyable walled garden pre-out list. At sa ilalim, meron kayong MikroTik terminal script. So, copy ninyo ito. Buksan ninyo uli yung Winbox. Saka, i-paste ninyo ito sa terminal. I-run ninyo. Yon. So, para malaman ninyo na okay na, is makikita ninyo yan sa hotspot, walled garden IP list. Andito na, nakalist na yon lahat. So, anong ibig sabihin? So, kahit walang session ng inyong mga client is makakabili sila o mabubuksan nila yung inyong widget. See? Wala tayong session. Yung widget is palutang-lutang nasa ilalim. Now, ano ang next na gagawin? Since meron na tayong widget, pwede natin matry yung pagbili ng voucher code. So, click lang natin yung widget. Automatic na po mapopulate yung ating voucher amount. Ang voucher amount, ito po yung na-upload natin. No? Makikita ninyo sa inyong ledger. I-refresh muna natin to. Since wala tayong ito. Nag-refresh tayo kaya pala. So, ilagyan ko muna ng session no? Kasi merong resources na nasa dashboard na hindi ma-load ng maayos. Okay, ito. Sa ledger, makita ninyo yung inventory ninyo sa inyong store. Meron kayong 5 and 10. So, itong pangalan ng vendor ko, Dark Store. Ayan. So, makita ninyo available. So, kung anong available dyan, of course, yan din na yung lalabas sa inyong widget. Gaya nito. Lalabas. So, kung gusto niyo mag-disable ng rate dito, pwede din niyo i-disable. So, saan nyo ma-disable dito? Sa per rate. Click nyo lang to disable, yung 10. Automatic, pag refresh natin ito, hindi na yan lalabas yung 10. Yung 5 na lang yung lalabas. So, wala ka nang gagawin sa code. Dito na lang lahat sa dashboard ang control. So, pag refresh natin, labas naman yung 10 pesos. Okay. So, let's try now. Halimbawa, user ako na nag-connect sa inyong wifi at wala akong voucher. So, yung gagawin natin ng user nyo is i-click lang itong widget. Pili siya ng oras, anong payment method, quantity. Then, pwede itong either use email or express checkout. Try natin express checkout para mabilis. So, proceed. Tapos, since naka-desktop tayo, kailangan natin i-scan yung code. Pero kung sa phone, automatic po, bubukas po yung inyong mga GCash app. So, babayad ako. Gamit na ako yung aking phone. So, hindi nyo makikita yan kasi hindi ako naka-screen mirror. Pero, imagine nyo lang po na nagbabayad ako ngayon. Okay? Yon, paid. So, kung makikita ninyo, yon, yung voucher code is lumabas na po. Lumabas siya sa mismong portal mo. So, kahit i-close mo yan, ito yung portal, i-refresh lang natin, yun, lulabas pa din. So, kopyahin lang yung code, close ang modal, saka i-paste yung voucher, saka connect. Yun, connected na tayo. Meron na po tayong
internet connection. Yun, mayroon na tayong internet. Now, so, ano mangyayari? Since naglagay tayo doon ng 15 minutes, lalabas pa rin yung success page kahit i-refresh po natin, lalabas pa din po yung voucher code niya. Pwede pa ma-download ang CSV. Yung CSV, ito yung lalabas, yung code niya. See? Downloadable din po yan. And mawawala lang po ito, yung modal, once na-click uli yung GCash button dito. Meaning new transaction na po uli. Pero since kung hindi mo yan close, lalabas pa din ito persistently. Ganyan po ka-secure yung ating system na kahit accidentally ma-close yung modal, just refresh lang ng client nyo, lalabas pa din yung voucher code. Okay. So, and also, since na may client kayong bumili, makikita nyo din yan. Kapag i-refresh nyo to, meron na kayong sale. Ito. Makikita nyo din yan sa vouchers, voucher transactions na merong itong yung voucher code 79. Tugma po yan sa transaction. Yan. Itong reference ID, tugma po yan sa reference ID na nasa store. Yon. Okay? So, ganyan lang po kasimple ang pag-integrate ng widget sa Microtech. Kailangan nyo lang mag-add ng window, i-customize nyo yung window, saka mag-upload ng voucher amounts, no, sari-saring amount, lagyan yung description dito sa pre-rate, saka i-integrate niyo yung widget snippet sa login.html saka status.html ng inyong mga Microtech. So, yun lang po. Next natin na tutorial is bibigay ako ng detailed instruction naman sa kung paano itong traditional online store, direct GCash store, saka yung downloadable offline package. So with that, I'll just make this short, no, kasi para demo lang naman ito, no, na kung paano mag-integrate. So makakabili na tayo yung mga client, ng voucher code kahit wala po silang oras, at napaka-easy lang na pag-integrate. Wala ka ng code na gagawin. Okay, so with that, follow, share, and like this YouTube channel. And if you have problems or questions, just comment down below para masagot po natin at mabigyan po kayo ng guide, no, kung paano masolusyonan yung mga problema ninyo sa pag-integrate ng KLCS voucher system. So, thank you, God bless, and happy earnings.